May kakalikutin tayo guys, standard na rice cooker. Ayan, minamalat pa yung boses natin sa kaka-video okay kagabi. Bago natin kalikutin guys, nais ko muna kayong batiin ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway masaya yung Pasko nyo ngayong taon at saka God bless sa inyong lahat mga kalikot. So kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Ito guys, na-check na natin to nung pinunta ng may-ari. So wala siyang power. So kahit testerin natin siya. Ayan, so na-switch na natin pero wala tayong nakikitang reading sa ating tester. So bubuksan na lang natin siya, baka open na yung kanyang fuse. Okay naman siguro itong kanyang power cord. Sa totoo lang mga kalikot, madali lang naman ayusin yung isang rice cooker. Pero kailangan alam nyo rin yung mga connection. At saka syempre kapag nagdi-DIY ka lang, so mas maganda kapag pinacheck nyo na lang sa marunong or technician. Para hindi kayo mapaano or baka magkamali kayo ng kabit, makukuryente kayo or baka mapag-short nyo siya. So delikado rin. Pero ito guys, yung mga video natin para lang to dun sa mga nagsisimula pa lang bilang electronics or mga technician na gustong matuto. So kung wala naman kayong experience about sa electronics, so wag nyo lang subukan, baka mapano pa kayo mga kalikot. Ang una natin i-check mga kalikot, itong kanyang thermal fuse. Check natin kung okay pa or baka open na, so ibig sabihin sira na yun pag ganun. Kapag wala tayong nare-reading sa ating tester. Ayan, may nare-reading naman tayo. So ibig sabihin, ay kita ba sa ating camera? Ayan, kita naman. Kaso medyo blurred lang sa ating camera. So may reading sa ating tester. So ibig sabihin okay pa itong kanyang thermal fuse. Ang ingay naman ng mga aso na yun. Ayan, so okay yung ating thermal fuse. Tapos check natin mga kalikot yung kanyang heating element. Ito yung may plate na umiinit. So may dalawang terminal siya. Check natin kung may makukuha tayong reading or hindi pa siya open. Ayan, so may nare-reading naman tayo sa ating tester. Ayan, so ibig sabihin okay itong kanyang heating element. Ayan, so okay naman So bakit kaya? Try natin testerin yung kanyang switch. Dito tayo magte-test point sa kanyang lagayan ng power cord. Tapos switch natin siya. Ayan, may contact naman siya. Ayan, okay yung kanyang switch. So bakit kaya? Baka dito sa kanyang power cord. So testerin muna natin itong kanyang power cord, baka dito nagkaroon ng problema. So kailangan mga kalikot, step by step yung pagka-check natin or pagka-troubleshoot natin para hindi na humaba yung oras natin sa kaka-troubleshoot. Ayan, testerin muna natin yung wire niya kasi okay naman yung thermal fuse niya. Okay naman yung contact switch niya. Tapos okay naman yung kanyang heating element. So baka dito siya nagkaroon ng problema or baka may putol siya. Ayun, ang ingay naman ng mga aso na yun. So itong isang line niya may contact naman. Ayan may reading tayo sa ating tester. So yung isang terminal niya, yun yung wala. Try natin isa-isahin. Ayun, so itong line na to yung walang contact. Open siya.
So may problema itong kanyang power cord. Ayan, okay yung kanyang isang line. Itong isang line yung wala. So bali ito lang yung papalitan natin mga kalikot. Ayan, putol siya. So ito lang yung naging problema niya. So the rest wala na. Bali takpan na lang natin. Kasi okay naman yung mga parts niya dito sa loob ng mismong rice cooker. Takpan na natin siya kasi yung power cord lang naman yung may problema. So may available naman tayong power cord dyan. Yun na lang yung ibibigay natin sa may-ari. So, 'di ba? Ganun lang kasimple guys kapag nag-troubleshoot tayo ng isang rice cooker. So, kailangan step by step natin siyang i-troubleshoot at saka i-check para malaman kaagad natin kung ano yung sira ng isang rice cooker. So, dito sa ating pagka-troubleshoot, itong kanyang wire or power cord yung naging problema. So, ito yung papalitan natin. Putol yung isang line niya. So, kuha muna tayo guys ng pang-replacement natin para masubukan natin siya. A few moments later. Ayan, ito na yung ipapalit natin mga kalikot. Bali putulin na lang natin itong kanyang ground. Tapos, test na natin. So ayan, na-plug na natin siya. Try natin kung may power siya. So ayan guys, naka-warm siya. Ngayon isi-switch natin. Check natin kung umiinit yung kanyang heating element, yung nandito sa ibabaw. So ibaba lang natin to, yung bilog sa gitna. Ayan, tapos switch natin. So ayan guys, lumipat siya sa cook yung kanyang ilaw. Ayan. So, obserbahan natin kung umiinit yung kanyang heating element. So, medyo hawak-hawakan nyo lang kung umiinit siya. Huwag nyo lang itagal na naka-switch kasi sa sobrang init baka mapano kayo. Mapapaso yung kamay nyo. So, dampi-dampiin nyo lang. Ayan. So, umiinit naman yung kanyang heating element. Ayan. So, ibig sabihin guys, okay pa itong kanyang heating element kapag umiinit. Ayan. So, naging problema niya dito sa kanyang power cord. So, ito na yung papalit natin. Ayan, so ganun lang kadali mga kalikot ang mag-troubleshoot ng isang rice cooker. So, kailangan step by step yung gagawin natin para mas madali natin mahanap yung kung ano yung problema ng isang rice cooker. Bali, ang pinalitan lang natin mga kalikot, itong kanyang power cord. Yan, bali putol na to. Open na yung isang linya. So, sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Marami naman tayong video kung paano tayo mag-repair ng rice cooker. Check nyo na lang sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Ayan, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating nire-repair na rice cooker. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung ganitong mga video about sa step by step troubleshooting at saka tutorial, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated ko sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli guys, maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Merry Christmas. Bye bye.